Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay nasa rurok ng init nito habang ang Jerusalem ay puno ng buhay, ingay at tensyon. Sa bawat sulok ng lungsod, ang mga tao ay nagkakagulo, nagmamadali, abala sa kanilang mga sariling layunin. Ang mga makitid na daan ay puno ng mga ngalakal, peregrino at mga Romanong sundalo na nagmamatsyag. Ngunit sa gitna ng karaniwang ingay, isang hindi pangkaraniwang eksena ang umagaw sa pansin ng lahat, ang prosesyon ng isang lalaking bitbit ang kanyang krus. Si Jesus ng Nazareth, ang lalaking minsang inihiyaw ng marami bilang hari ng mga Hudyo, ngayon ay tila isang kriminal na papunta sa kanyang wakas. Ang kanyang katawan ay sugatan, duguan mula sa brutal na paghampas na kanyang natamo ilang oras lamang ang nakalipas. Ang bawat hakbang niya ay tila mabagal, puno ng sakit, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang krus na kanyang pasan ay mabigat, at tila simbolo ito ng bigat ng mundo na kanyang pinasan. Sa gilid ng kalsada, ang mga tao ay nagtipon upang panoorin. Ang ilan ay nakatingin ng may awa, ang iba na may galit, habang ang karamihan ay nagtataka. Ano ba ang nagawa niya upang parusahan ng ganito? Tanong ng isang matandang babae, habang hawak ang kanyang sisidlan ng tubig. Hindi ba siya ang nagturo sa templo? Ang gumamot sa mga may sakit? Ang kanyang mga tanong ay nawalan ng sagot. Ang mga nakapaligid sa kanya ay tila abala rin sa kanilang sariling opinyon. Sa tabi ng daan, isang batang babae na may mahahabang tirintas ang hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa kanyang inosenteng mga mata, ang eksena ay isang malaking misteryo. Nanay, bulong niya, bakit siya umiiyak? Ang tanong ay dumaan sa hangin na tila walang makasagot. Ang kanyang inay tumingin kay Jesus, at sa kabila ng dugo at alikabok na tumatakip sa mukha ng lalaki, nakita niya ang mga mata nito, mata ng isang taong walang galit, walang takot, at puno ng pag-ibig. Hindi ko alam, anak, sagot ng ina habang hinigpitan ang hawak sa kamay ng bata. Ngunit sa loob niya ay naroon ang tanong na hindi niya maibulalas, bakit? Napatingin siya sa paligid. Ang mga tao ay nanonood, ang ilan ay umiiyak, ngunit marami ang nanlilibak. Isang lalaki mula sa gilid ang sumigaw, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? Malapit sa gitna ng prosesyon, si Ruth, isang babaeng taga Bethany, ay sumisiksik sa pagitan ng mga tao upang makita ang mukha ng lalaki. Kilala niya si Jesus. Isa siya sa mga pumunta sa bahay ng kanyang kapatid na si Maria ilang buwan na ang nakalipas. Minsang pinakinggan niya ang mga salitang puno ng karunungan na lumabas mula sa bibig nito. Siya ang lalaking nagbigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Ngayon, hindi niya maintindihan kung paano ang isang tulad niya ay haharap sa ganitong kamatayan. Bakit siya? Tanong ni Ruth sa sarili. Ano ang nagawa niya upang magalit ang mga leader ng templo at ang mga Romano? Ngunit kahit anong sagot ang hinanap niya sa kanyang puso, wala siyang natagpuan. Napatingin siya sa mukha ni Jesus habang dumadaan ang prosesyon. Sa kabila ng kanyang kalagayan, tila mayroong kapayapaan sa kanyang tingin. Ang ngiting iyon, kahit bahagya, ay tila sinasabi, may dahilan ito. Habang ang prosesyon ay patuloy sa paglalakbay papunta sa Golgotha, si Jesus ay bumagsak sa lupa. Ang krus ay bumagsak kasama niya, at ang alikabok ay tumilamsik sa hangin. Ang mga tao ay napatigil at ang mga sundalo ay nagmura. Tumayo ka, sigaw ng isa, ngunit si Jesus ay tila wala ng lakas. Isang sundalo ang tumingin sa paligid, naghahanap ng sinumang maaaring tumulong. Ang kanyang mata ay tumigil sa isang lalaki mula sa Cyrene, isang dayuhan na naglalakbay papunta sa Jerusalem para sa Paskwa. Ikaw, sigaw ng sundalo. Halika rito. Ako ba? Tanong ni Simon habang itinuturo ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagprotesta, siya'y hinila papunta sa harapan. Buhatin mo ang krus na ito, utos ng sundalo. Si Simon ay nagprotesta, hindi ko siya kilala. Isa akong peregrino. Ngunit ang matulis na dulo ng sibat ay nagbigay ng malinaw na babala. Habang binubuhat niya ang mabigat na krus, naramdaman niya ang dugo ni Jesus na tumutulo sa kanyang balikat. Hindi niya naiwasang tumingin sa lalaki, at sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang ngiti ni Jesus. Bakit mo akong iningitian? Bulong ni Simon, ngunit walang sagot mula kay Jesus. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng krus na tila higit pa sa kahoy. Ito'y tila pasanin ng isang bagay na mas malalim, mas makapangyarihan. Habang ang prosesyon ay patuloy, ang ilan sa mga nakapaligid ay nagsimula ng magsalita.
Hindi ba ito ang lalaking nagsabing gigibain niya ang templo at itatayo ito muli sa 3 araw, sigaw ng isa. Ngayon, hindi niya mailigtas ang sarili niya, ang sagot ng isa pa, habang ang karamihan ay tumawa. Ngunit may ilan sa mga tao ang tahimik na nanonood. Isang matandang lalaki ang nagbulong, kung siya nga ang Mesyas, bakit niya ito hinahayaan? Hindi ba't may kapangyarihan siya? Ngunit walang sumagot sa kanyang tanong. Si Ruth, na nakatayo malapit sa prosesyon, ay hindi na nakatiis. Tumakbo siya palapit kay Jesus, ngunit siya ay agad na pinigilan ng isang sundalo. "Umalis ka rito," sigaw nito. Ngunit bago siya hilahin palayo, narinig niya si Jesus na nagbubulong ng isang bagay. Bagamat mahina, malinaw ang mga salitang iyon, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Pagdating sa Golgotha, isang lugar na kilala bilang lugar ng bungo, ang prosesyon ay tumigil. Ang lupa rito ay magaspang, puno ng bato, at tahimik maliban sa tunog ng hangin na humahampas. Ang krus ay inilapag sa lupa, at si Jesus ay inilagay dito. Ang mga sundalo, sanay na sa ganitong gawain, ay mabilis na kumilos. Ang mga martilyo ay tumama sa mga pako, at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang mga tao ay napapikit, ngunit si Jesus ay hindi sumigaw. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tumingin sa kalangitan, na para bang may hinihintay. Sa gitna ng kirot at kahinaan, tila nanatili siyang matatag. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa paligid. Ang ilan ay tumatawa, ang iba'y nagdarasal. Ngunit si Simon, na ngayon nasa gilid na lamang, ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang krus na minsang binuhat niya ay tila nag-iwan ng isang bigat sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit, sino ang lalaking ito, at bakit siya napunta rito? Ang araw ay unti-unting bumaba sa kalangitan, habang ang mga tao ay nanatiling nakatayo sa paligid ng Golgotha. Ang hangin ay tila puno ng bigat ng lahat ng nangyayari. Ang tunog ng martilyo na humahampas sa mga pako ay tumigil na, ngunit ang sakit at pagod ay nanatiling nakapaloob sa katahimikan ng lugar. Sa itaas ng krus, si Jesus ay nakapako, ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa, ngunit ang kanyang mga matay hindi tumigil sa pagtingin sa mga taong nasa paligid niya. Ang mga sundalo, matapos ang kanilang gawain, ay nagsimula ng magpahinga sa lilim ng krus. Isa sa kanila ang kumuha ng mga dice, at nagsimulang magsugal para sa kanyang mga damit. Isa pang sundalo ang umiti habang nagsabi, "Ito ang sinasabing hari ng mga Hudyo." Tingnan natin kung kaya niyang iligtas ang sarili niya. Sa paligid ng lugar, ang mga tao ay iba-iba ang reaksyon. May ilang umiiyak, may ilang nanunuya, at may ilang tila naguguluhan. Si Ruth, na hindi nakalayo sa lugar mula pa kanina, ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Jesus, naghahanap ng sagot. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsalita si Jesus. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, na parang hinati ang bigat ng hangin. "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ang mga salitang ito ay tila huminto sa lahat ng kilos sa paligid. Ang ilang tao ay nagpalitan ng tingin, nagtataka kung kanino nakadirekta ang sinabi niya. Ang ilan ay nagtanong, sino ang patawarin? Ang mga sundalo ba? Tayo ba? Si Ruth ay halos napaluhod sa kanyang narinig. Ang mga salitang iyon ay parang isang sibat na tumama sa kanyang puso. Hindi niya lubos maisip kung paanong ang isang lalaking sinaktan, pinahirapan, at ipinako sa krus ay maghahangad pa ng kapatawaran para sa mga taong gumawa ng ganito sa kanya. Tumingin siya sa paligid, umaasang may makikitang sagot sa mga mukha ng mga tao. Hindi ba siya ang gumamot sa marami? Ang nagturo ng pagmamahal, tanong ng isang matandang lalaki sa kanyang tabi. Paanong ang isang tulad niya ay malalamangan ng mga leader ng templo? Sa kabila ng lahat, ang mga sundalo'y tila hindi naapektuhan. Patuloy nilang pinagsaluhan ang kanilang inumin at tawa. Ang mga lider ng relihiyon na nasa malayo ay ngumisi. Isa sa kanila ang nagsabi, kung siya talaga ang anak ng Diyos, bumaba siya mula sa krus na yan. Sa gayon, maniniwala kami sa kanya. Habang nagaganap ito, isang binatang lalaki na mukhang isang disipulo ang nagtago sa gilid ng isang bato, nanonood mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang bibig ay bumubulong ng panalangin. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita. Napagtanto niyang wala siyang nagawa upang protektahan si Jesus. Ngunit naririnig niya ang bawat salita. At ang salitang ipatawarin ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Paano mo magagawa ito? Ang tahimik niyang tanong sa hangin.
Paano mo sila mapapatawad? Samantala, si Simon mula sa Cyrene, na patuloy na nasa gilid ng prosesyon, ay napaluhod. Kanina'y naramdaman niya ang bigat ng krus sa kanyang balikat, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang ito sa kanyang puso. Ang kanyang paningin ay bumalik kay Jesus, na tila tahimik na tumitingin sa kanya. Para bang sinasabi ng kanyang tingin, ito ang dahilan kung bakit kailangan kong magdusa. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ay tila nagdilim ng bahagya, at ang init ng araw ay napalitan ng malamig na ihip ng hangin. Ang katahimikan ng mga nakapaligid ay nagbigay daan sa mga bulong ng tanong, ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Kanino ito para? At paano ito maiugnay sa lahat ng naroroon? Sa tabi ng krus, isang sundalo ang hindi napigilan ang sarili at tumigil sa kanyang ginagawa. Sa isang iglap, napatingin siya kay Jesus, at sa kanyang mukha ay makikita ang pagbabago. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ang mga salitang ipatawarin mo sila ay hindi basta-basta mawawala sa kanyang isipan. Habang nagaganap ito, ang ilang kababaihan na nasa malayo ay nagtipon. Isa sa kanila ang nagsabi, ang mga propeta ay nagsabi na ang Mesyas ay darating upang iligtas tayo. Pero bakit ganito ang nangyayari? Nasaan ang kaligtasan na ipinangako niya? Si Ruth, na hindi makatiis, ay lumapit sa kanila at sinabing, narinig ko ang sinabi niya. Ama, patawarin mo sila. Napayuko siya habang sinasabi ito, na para bang ang bigat ng mga salitang iyon ay humila sa kanya pababa. Kung siya ang Mesyas, sagot ng isa, bakit siya nagpapatawad? Hindi ba't dapat niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maghiganti sa mga nagdala sa kanya rito? Tahimik na tumingin si Ruth kay Jesus. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman niyang ang mga salitang iyon ay hindi lamang para sa mga sundalo o sa mga nanunuya. Ang mga salitang iyon ay para sa lahat, para sa kanya, para sa bawat tao, para sa mundo. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay parang binuksan, at ang liwanag ng pag-asa ay pumasok. Habang ang araw ay patuloy na lumulubog, ang mga tao'y nanatiling nakatayo, ang bawat isa ay nagdadala ng bigat ng mga salitang narinig nila. Ang hangin ay tila puno ng mga tanong na hindi nila masagot. Ngunit sa itaas ng krus, si Jesus ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa langit, na para bang hinihintay ang susunod na kabanata. Ang araw ay tila mas dumilim, at ang hangin sa Golgotha ay mas naging malamig. Sa gitna ng pagod at sakit, ang paligid ng krus ay napuno ng kakaibang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang ang isang boses mula sa isa sa mga krus sa tabi ni Jesus ay sumigaw. Kung ikaw ang Mesyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami rin, ang sigaw ng isang lalaki, puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Isa siya sa dalawang kriminal na nakapako sa tabi ni Jesus. Ang kanyang mukha ay nakakunot, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit habang pilit niyang inaalis ang sarili mula sa kanyang pako. Ngunit ang isa pang kriminal, sa kabilang panig ni Jesus, ay biglang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng tiwala. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, ikaw na nasa parehong parusa? Tayo ay nararapat lamang, sapagkat natanggap natin ang hatol para sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito, wala siyang ginawang masama. Ang mga nakapaligid ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, ang lalaking ito ay nagpakumbaba. Tumagilid siya ng bahagya, tumingin kay Jesus, at sa boses na halos isang bulong, sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian. Ang mga salitang iyon ay parang isang panalangin, puno ng pag-asa sa kabila ng kawalan. Sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, nakita niya sa mukha ni Jesus ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang liwanag na tila nagsasabing may higit pa sa kabila ng lahat ng ito. Si Jesus ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Sa kabila ng dugo at sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. At pagkatapos, sa isang boses na puno ng katiyakan, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Ang mga salitang iyon ay parang hangin na humaplos sa lahat ng naroroon. Ang ilan ay tumigil, nagtanong sa sarili, paraiso. Ano ang ibig niyang sabihin? Paano niya ito masasabi sa isang kriminal? Si Ruth, na patuloy na nakatayo malapit sa krus, ay naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon sa kanyang puso. Paano kaya ang isang tulad niya, isang makasalanan, ay magkakaroon ng ganoong pag-asa? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong, ang sagot ay tila malinaw sa kanyang puso.
ito ay biyaya, isang bagay na ibinibigay ng libre, hindi dahil sa merito, kundi dahil sa pag-ibig. Habang ang mga tao ay nag-uusap-usap, ang mga sundalo'y patuloy sa kanilang walang pakialam na gawain. Isa sa kanila ang tumingin kay Jesus at nagsabi, "Narinig mo ba yon? Paraiso daw. Paano mangyayari yon kung narito ka sa krus, katulad namin?" Ngunit walang sagot mula kay Jesus. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa langit, na parabang nakikita niya ang isang bagay na hindi maabot ng iba. Ang sundalo ay ngumiti ng mapait at umiling, ngunit sa loob niya ay naroon ang isang katanungan na hindi niya maipaliwanag. Samantala, ang mga kababaihang nasa malayo ay nag-usap-usap. "Ano ang ibig niyang sabihin?" tanong ng isa. "Makakasama siya sa paraiso." Ang isang kriminal. "Siguro'y isa lamang itong ilusyon," sagot ng isa pa. Ngunit si Ruth na naroon din ay hindi nakatiis. "Hindi niyo ba naramdaman? Hindi niyo ba nakita kung paano siya tumingin sa kanya? Para bang ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang baguhin ang lahat." Habang patuloy ang usapan ng mga tao, ang kriminal na una ng nanunuya ay tumahimik. Tila ang mga salitang binitiwan ni Jesus ay tumama rin sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Tumingin siya kay Jesus, ngunit walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang hangin ay muling dumilim at ang katahimikan ay muling bumalot sa lugar. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga salitang "ngayon ay makakasama kita sa paraiso" ay patuloy na umalingaw sa mga puso ng mga nakarinig. Ito ay isang pangakong puno ng pag-asa, isang pag-asang hindi maabot ng kahit anong sakit o kamatayan. Habang ang araw ay tuluyang lumubog, ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ngunit ang ilan, tulad ni Ruth, ay nanatili, na parabang ang kanilang mga puso ay nakagapos sa mga salitang kanilang narinig. Ang paraiso, ang pangako, ang biyaya, lahat ng ito ay tila isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa krus, si Jesus ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang katahimikan, ang kanyang presensya ay tila nagsasabi ng higit pa kaysa sa mga salitang kanyang binitiwan. Ang mga oras ay tila tumigil sa gugota. Ang hangin ay mabigat, at ang dilim na bumalot sa lugar ay parang isang mahiwagang belo na nagpapahiwatig ng kababalaghan. Ang karamihan ng tao ay nananatiling tahimik, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa krus. Ang pagod at pag-aalala ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang tinig ni Jesus ay muling nagbigay liwanag. Habang tinitingnan niya ang mga tao sa ibaba, ang kanyang mga mata ay nahulog sa dalawang figura, ang kanyang ina, si Maria, at ang disipulong si Juan. Ang kanyang mukha ay puno ng awa, isang damdaming hindi kayang saklawin ng mga salita. Sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga iniwan niya sa mundo. "Babae," sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag, "narito ang iyong anak." Si Maria ay napatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan, ang anghel na nagbalita sa kanya ng pagdadalang tao, ang araw na isinilang niya si Jesus sa isang sabsaban, at ang lahat ng milagro at pagtuturo na naganap sa mga taon ng ministeryo ng kanyang anak. Ngayon, narito siya, nakatayo sa paanan ng krus, ang kanyang puso ay tila tinutusok ng isang espada. Si Juan, na nasa tabi ni Maria, ay tila hindi makapagsalita. Siya ang tinaguriang iminamahal na disipulo, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ipinapasa sa kanya. Tumayo siya ng matatag, pinipigilan ang kanyang sariling luha, at tumingin kay Jesus bilang sagot. "Juan," muling sabi ni Jesus, "narito ang iyong ina." Ang mga salitang iyon ay parang isang selyo, isang utos na puno ng pagmamahal at layunin. Sa sandaling iyon, si Maria ay naging ina hindi lamang ni Juan, kundi ng lahat ng mga mananampalataya. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang batay sa dugo, kundi sa pananampalataya, sa bagong pamilya na binuo sa krus. Sa paligid, ang ilan sa mga tao ay nagtanong, "Bakit siya nag-aalala sa kanyang ina sa ganitong oras?" Ang sabi ng isang babae. "Hindi ba't mas dapat niyang iniisip ang kanyang sarili?" Ngunit si Ruth, na patuloy na nakikinig sa bawat salita ni Jesus, ay naunawaan ang lalim ng mga ito. Ang pagmamahal niya ay higit sa kanyang sariling paghihirap, bulong niya. Kahit sa kanyang pinakamabigat na sandali, iniisip niya ang kapakanan ng iba. Samantala, si Maria ay tumayo ng mas malapit sa krus, ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa kanyang anak. Sa kabila ng sakit, naroon ang isang hindi maipaliwanag na lakas sa kanyang puso.
Alam niyang ang sandaling ito ay bahagi ng plano ng Diyos, ngunit hindi niya napigilang magtanong, bakit kailangan mangyari ito? Si Juan, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Maria, ay tahimik na sumumpa sa kanyang sarili. Hinding-hindi ko iiwan ang iyong ina, bulong niya sa hangin, na parang naririnig siya ni Jesus. Panginoon, gagawin ko ang ipinagkatiwala mo sa akin. Sa mga oras na yon, ang mga lider ng relihiyon, na nakatayo sa malayo, ay tumingin ng may halong paglibak at pag-aalinlangan. Tingnan mo siya, sabi ng isa. Kahit sa kanyang kamatayan, nagpapanggap siyang may kapangyarihan. Paano niya inisip na ang kanyang mga salita ay makakagawa ng pagbabago? Ngunit sa bawat salita ni Jesus, ang mga taong nakapaligid ay tahimik na nagbago. Ang mga puso na minsang puno ng pagdududa at galit ay nagsisimula ng makakita ng liwanag. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga utos, kundi mga pagpapakita ng pagmamahal na higit pa sa pangkaraniwang pagmamalasakit. Si Simon mula sa Cyrene, na naroon pa rin sa gilid, ay nagtanong sa sarili. Paano kaya niya nagagawa ito? Paano siya nakakahanap ng lakas para mahalin, kahit sa harap ng kamatayan? Habang ang araw ay patuloy na lumilipas, si Maria at si Juan ay nanatiling nakatayo sa paanan ng krus. Ang kanilang presensya ay tila nagbibigay lakas kay Jesus. Sa kabila ng kanyang sakit, ang kanyang mukha ay tila nagliwanag nang makita niya ang kanilang katapatan. Ang hangin ay tila huminto sa paligid. Sa gitna ng paghihirap at pagdurusa, isang bagay ang naging malinaw, ang krus ay hindi lamang isang simbolo ng kamatayan, kundi ng pagmamahal, isang pagmamahal na handang magbigay ng lahat, kahit ang sariling buhay. Ang kalangitan ay tuluyang nagdilim sa Golgota. Isang kakaibang liwanag, malamlam at malamig, ang bumalot sa lugar. Ang katahimikan ay tila mas malalim kaysa sa naunang oras, na parang ang buong kalikasan ay tumigil upang makiramay. Ang mga tao, bagamat naroon pa rin, ay hindi na kasing ingay gaya ng dati. Ang kanilang mga tanong ay napalitan ng isang mabigat na pakiramdam na ang isang bagay na dakila ay nangyayari. Si Jesus, na nakapako sa krus, ay tila wala ng lakas upang magsalita. Ang kanyang katawan ay nakayuko, at ang kanyang paghinga ay hirap na hirap. Ngunit sa gitna ng kanyang kahinaan, isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga salitang iyon ay parang isang lindol sa mga puso ng mga naroroon. Ang ilan ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Pinabayaan siya ng Diyos, tanong ng isang lalaki sa gilid. Paanong mangyayari yon? Hindi ba't sinabi niya na siya ang anak ng Diyos? Si Ruth, na naroon pa rin malapit sa krus, ay naramdaman ang sakit ng mga salitang iyon sa kanyang puso. Para bang ang bawat salita ay tumama sa kanyang kaluluwa. Bakit niya iyon sinabi? Bulong niya sa sarili. Paano ang isang tulad niya, na punong-puno ng pagmamahal, ay makakaranas ng ganitong kalungkutan? Sa gilid ng krus, isang sundalo ang nagtanong sa kanyang kasama. Narinig mo ba yon? Sinabi niya na pinabayaan siya ng Diyos. Akala ko ba espesyal siya? Ang kasama niyang sundalo ay tumingin kay Jesus at umiling. Baka desperado na siya. Kahit ang pinakamalalakas ay sumusuko rin kapag ganito na ang hirap. Ngunit ang mukha ni Jesus ay hindi nagpakita ng pagsuko. Sa kabila ng sakit, ang kanyang mga mata ay tila nakatuon pa rin sa isang layunin na hindi maabot ng isipan ng tao. Ang kanyang sigaw ay hindi isang pagtanggi, kundi isang pagtanggap sa bigat ng kanyang misyon. Ang mga lider ng relihiyon na nakatayo sa malayo ay nag-usap-usap. Tingnan mo siya, sabi ng isa. Sinasabi niya na siya ang Mesyas, ngunit ngayon, ni ang Diyos niya ay hindi na siya sinasagot. Ang iba'y tumawa, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang takot. Ang kanilang mga puso ay tila naguguluhan sa kung ano ang tunay na nangyayari. Si Simon mula sa Cyrene, na naroroon pa rin, ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Bakit niya sinabi iyon? Tanong niya sa sarili. Paano siya pinabayaan? Hindi ba't sinabi niyang siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay? Habang iniisip ito ni Simon, bigla niyang naalala ang mga sandaling buhatin niya ang krus ni Jesus. Ang bigat nito, ang dugo na dumampi sa kanyang balikat, at ang ngiti ni Jesus na tila sinasabi sa kanya na ang lahat ng ito ay may dahilan. Ito ba ang dahilan? Tanong niya sa sarili. Ang mga kababaihan sa malayo, kasama si Maria, ay tahimik na umiiyak. Ang sigaw ni Jesus ay tila sumugat sa kanilang mga puso ng mas malalim kaysa sa kahit anong pako o latigo. Bakit, anak? Bulong ni Maria, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa panalangin.
Alam kong ito ang iyong misyon, ngunit bakit kailangan mong magdusa ng ganito? Si Juan, na nasa tabi niya, ay tahimik lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak kay Maria. Sa kabila ng kanyang sariling sakit, alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa ina ni Jesus. Ang oras ay tila mas tumagal habang ang dilim ay mas lumalalim. Ang sigaw ni Jesus ay parang isang alingawngaw na hindi mawala sa isipan ng mga nakarinig. Ang mga salitang, "Bakit mo ako pinabayaan?" ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay naawa, ang ilan ay nalito, at ang ilan ay nag-isip kung ito ba ang huling sandali ng isang lalaking minsang nagbigay ng pag-asa sa napakarami. Ngunit si Ruth, sa kabila ng kanyang mga luha, ay naramdaman ang isang kakaibang liwanag sa kanyang puso. Hindi ito ang katapusan, bulong niya sa sarili. Ang kanyang sigaw ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay tanda ng kanyang sakripisyo. Habang ang oras ay dumadaan, ang mga tao ay unti-unting naghiwa-hiwalay. Ang ilan ay nagpasya ng umuwi, ngunit ang ilan, tulad ni Ruth, Simon, Maria, at Juan, ay nanatili. Sa kabila ng dilim, ang kanilang mga puso ay puno ng katanungan at pag-asa. Alam nilang ang mga salitang binitiwan ni Jesus ay higit pa sa kanilang nauunawaan. Sa itaas ng krus, si Jesus ay muling nanahimik. Ngunit sa kanyang katahimikan, ang buong kalikasan ay tila nanood. Ang sigaw ng kalungkutan at sakripisyo ay patuloy na umaalingawngaw sa paligid, na parang nagsisimula ng isang kwento na hindi pa tapos. Ang dilim ay nanatili sa paligid ng Golgotha, ang hangin ay puno ng mabigat na katahimikan na parabang pati ang kalikasan ay nakikiramay. Ang katawan ni Jesus ay nakalaylay, ang bawat hininga ay hirap na hirap, at ang kanyang mga sugat ay nagdurugo pa rin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. "Uhaw ako," mahinang wika ni Jesus. Ang boses na ito, bagamat mahina, ay narinig ng ilan sa mga naroroon. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang kanyang pisikal na pagkatao ay nagpakita ng lubos na kahinaan, isang uhaw na hindi lamang dala ng init at sugat, kundi ng mabigat na misyon na kanyang dinadala. Isang sundalo ang nakarinig nito. Tumayo siya mula sa kanyang lugar sa lilim ng krus at kumuha ng isang espongha. Isinawsaw niya ito sa isang garapong puno ng maasim na alak, ang inuming karaniwang iniinom ng mga sundalo. Tignan natin kung ano ang sasabihin niya pagkatapos nito, sambit ng sundalo, habang ikinakabit ang espongha sa dulo ng isang patpat at iniabot ito kay Jesus. Habang iniabot ito ng sundalo, ang iba sa paligid ay nagsimulang mag-usap. Ibinigay na niya ang lahat, ngunit heto siya, uhaw pa rin, sabi ng isa. Hindi ba't sinabi niya na siya ang nagbibigay ng tubig ng buhay? Bakit siya uhaw ngayon? Si Ruth, na nakatayo malapit sa krus, ay naramdaman ang bigat ng bawat salitang iyon. Naalala niya ang kwento ng babaeng Samaritana sa balon, nang sabihin ni Jesus na ang sinumang uminom ng tubig na kanyang ibinibigay ay hindi na muling mauuhaw. Ngunit bakit ngayon, Panginoon, bulong niya? Bakit ikaw, na nagbigay ng tubig ng buhay, ay mauuhaw sa ganitong paraan? Ang sundalo, matapos iabot ang espongha kay Jesus, ay umatras at tumingin sa kanya. Naghintay siya ng sagot o reaksyon, ngunit wala siyang narinig. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan at umiling. Isa lang siyang tao, sabi niya. Kahit gaano kalaki ang kanyang mga salita, ang kanyang katawan ay hindi naiiba sa atin. Ngunit si Simon mula sa Cyrene, na nanonood mula sa gilid, ay may ibang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang mga salitang, "Uhaw ako," ay tumagos sa kanyang puso. Naalala niya ang bigat ng krus na kanyang binuhat, at sa sandaling iyon, parang naramdaman niya ang uhaw na iyon, isang uhaw na higit pa sa pisikal. Ito ba ang uhaw para sa kaluluwa ng tao? Tanong niya sa sarili. Samantala, ang mga kababaihang nasa malayo, kasama si Maria at si Juan, ay tahimik na nagdarasal. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapaalala kay Maria ng mga sandaling inalagaan niya si Jesus noong bata pa ito. Noong siya'y sanggol, ako ang nagbigay sa kanya ng gatas upang mawala ang kanyang uhaw, bulong niya sa sarili. Ngunit ngayon, wala akong magawa upang maibsan ang kanyang paghihirap. Si Juan, sa tabi ni Maria, ay tahimik na tumingin kay Jesus. Ang kanyang puso ay puno ng tanong. Ito ba ang kanyang misyon? Para bang bawat bahagi ng kanyang katawan ay ibinibigay na sa mundo, ang kanyang dugo, ang kanyang hininga, at ngayon, ang kanyang mga salita. Sa kabila ng lahat, si Jesus ay nanatiling tahimik matapos ang kanyang sinabi.
Ang kanyang uhaw ay parang sumasalamin hindi lamang sa kanyang pisikal na paghihirap kundi sa isang mas malalim na pagnanasa, isang uhaw para sa katuparan ng plano ng Diyos, isang uhaw para sa kaligtasan ng bawat tao. Ang karamihan sa mga tao ay nanatiling tahimik din, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala at pagkalito. Ang dilim sa kalangitan ay tila nagpapahiwatig na ang oras ay papalapit na sa kanyang katapusan. Ngunit sa kanilang mga puso, ang mga salitang, "Uhaw ako," ay nag-iwan ng marka na hindi madaling mabura. Habang ang oras ay patuloy na lumilipas, ang mga tao ay unti-unting napaisip. Ang bawat isa ay nagsimulang tanungin ang kanilang sarili kung ano ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang ilan ay naramdaman ang kanilang sariling uhaw, hindi uhaw para sa tubig, kundi para sa kapatawaran, para sa pag-asa, para sa pag-ibig. Ang hangin sa Golgotha ay nanatiling mabigat, ngunit sa mga puso ng ilan, isang liwanag ang nagsimulang sumiklab, isang liwanag na dala ng pag-unawa sa sakripisyo ni Jesus. Habang si Jesus ay patuloy na naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang misyon, ang kanyang uhaw ay nagsimulang maging simbolo ng pagnanasa ng bawat tao para sa Diyos. Ang oras ay tila umabot sa rurok nito. Ang kalangitan sa Golgotha ay naging mas madilim, na parang ang buong mundo ay huminto upang manood. Ang mga tao sa paligid ng krus ay hindi na nagsasalita ng malakas. Ang kanilang mga bulong ay nawala sa malamig na hangin, at ang mga naroroon ay tahimik na naghihintay, kahit hindi nila alam kung ano ang kanilang hinihintay. Si Jesus, na tila nawalan na ng lakas, ay biglang tumingala. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng sakit, ay nagliwanag sa isang paraan na hindi maipaliwanag. Isang malakas na tinig ang bumasag sa katahimikan. Natupad na! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan at tagumpay. Ito'y hindi isang sigaw ng pagkatalo, kundi isang pahayag na ang misyon ay ganap ng naisakatuparan. Ang salitang iyon ay tila isang lindol sa puso ng mga naroroon. Si Ruth, na nananatiling nakatayo sa gilid, ay napaluhod. Ang kanyang mga luha ay tumulo nang hindi niya napapansin. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya sa sarili, ngunit sa loob niya, alam niya ang sagot. Ito ang katuparan ng lahat ng sinabi niya. Ito ang simula ng pagbabago. Si Simon mula sa Cyrene, na hindi pa rin makaalis mula sa lugar, ay nakaramdam ng bigat ng sandaling iyon. Ang krus na kanyang binuhat kanina ay tila wala ng bigat kumpara sa mga salitang iyon. Natupad na, bulong niya, na para bang sinasabi ito sa kanyang sarili. Ano ang natupad? Ang sakripisyo ba? Ang plano ng Diyos? Ang mga sundalo, na kanina'y walang pakialam, ay nag-angat ng kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Jesus, at sa kanilang mga mukha ay makikita ang pagkalito at takot. Isa sa kanila, ang parehong sundalong nagsabing si Jesus ay isa lamang tao, ay nagsimulang magtanong sa sarili. Ang mga salitang inatupad na ay tila bumalot sa kanyang isipan, na para bang may ipinapahiwatig na mas malalim kaysa sa kanyang nauunawaan. Samantala, ang mga leader ng relihiyon na nasa malayo ay tahimik na nag-usap-usap. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang natupad? Tanong ng isa. Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Sa kabila ng kanilang panlabas na kumpiyansa, ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Si Maria, na naroroon pa rin sa paanan ng krus, ay tahimik na umiiyak. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang isang kakaibang liwanag. Alam niyang ang kanyang anak ay nasa kanyang huling sandali, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa. Natupad na, bulong niya sa sarili. Ito ang kanyang layunin. Ito ang dahilan kung bakit siya isinugo. Si Juan, sa tabi ni Maria, ay tumingin kay Jesus na para bang sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyayari. Sa loob niya, naramdaman niya ang isang malalim na kahulugan sa mga salitang iyon. Ang sakripisyong ito, na puno ng sakit at kirot, ay nagdala ng isang tagumpay na hindi maipaliwanag sa simpleng salita. Ang lupa ay biglang yumanig, na para bang ang mismong mundo ay tumugon sa sinabi ni Jesus. Ang ilan sa mga tao ay bumagsak sa lupa, at ang mga bato sa paligid ay nagkapira-piraso. Ang mga sundalo ay tumayo ng mabilis, ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa kanilang mga espada, ngunit wala silang magawa kundi panoorin ang nangyayari. Ang mga leader ng relihiyon ay napaatras, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ano ito? Sigaw ng isa. Ngunit walang sagot mula sa sinuman. Sa templo, ang belo na naghihiwalay sa kabanal-banalan mula sa iba ay napunit mula itaas hanggang ibaba. Ang mga pari na naroroon sa oras na iyon ay natulala.
Ito ba ang tanda na binuksan na ang daan, bulong ng isa, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa Golgotha, ang katahimikan ay muling bumalik matapos ang yumanig na lupa. Si Jesus ay tahimik na nakapako sa krus, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatungo. Ang kanyang huling salita ay nagbigay liwanag sa kanyang misyon. Ang mga naroroon ay hindi makapagsalita, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng damdaming hindi nila maipaliwanag. Si Ruth ay tumingin kay Simon, at sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay nagsalita. Ito ang dahilan kung bakit siya nagdusa. Hindi lamang para sa kanya. Para sa ating lahat. Si Simon ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko lubos na nauunawaan, ngunit alam kong totoo ang sinabi niya. Natupad na. Ang araw ay muling sumikat sa kalangitan, ngunit ang liwanag nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa Golgotha, ang krus na minsang naging simbolo ng kamatayan ay naging tanda ng tagumpay. Sa bawat puso ng mga nakarinig sa kanyang huling salita, isang binhi ng pag-asa ang naitanim. Si Jesus, sa kanyang sakripisyo, ay nagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman, at ang kanyang mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw, puno ng katiyakan, natupad na. Ang huling oras ay dumating. Sa Golgotha, ang paligid ay naging tahimik pagkatapos ng pagyanig ng lupa. Ang araw ay muling sumilip mula sa likod ng ulap, ngunit ang liwanag nito ay hindi nagdala ng init sa mga naroroon. Sa gitna ng lahat, si Jesus, nakapako sa krus, ay tila naghahanda na para sa kanyang huling sandali. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatungo, ang kanyang katawan ay malapit ng bumigay. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may kapayapaan sa kanyang mukha. Alam ng lahat na ang oras na iyon ay mahalaga, at ang bawat salitang bibitawan niya ay may lalim na higit sa anumang maaaring maunawaan nila. Si Maria, na nasa paanan ng krus, ay tahimik na umiiyak. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang paglapit ng huling sandali. Anak, bulong niya, kahit alam niyang hindi na siya maririnig ni Jesus, ang iyong paghihirap ay natapos na. Ang lahat ng ito ay may dahilan, alam ko. Ngunit ang puso ko ay nabibiyak. Si Juan, na nasa tabi niya, ay hindi iniwan ang kanyang pwesto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak kay Maria, at ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Jesus. Panginoon, bulong niya, handa na kami. Gawin mo na ang kalooban ng Ama. Sa itaas ng krus, si Jesus ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nagbukas, at ang kanyang tingin ay muling tumingin sa langit. Sa isang boses na mahina ngunit puno ng kapangyarihan, sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Ang mga salitang iyon ay tila pumatigil sa lahat ng kilos sa paligid. Ang ilan sa mga tao ay napaluhod, ang iba ay tumingin sa kanya na may halong takot at paghanga. Ang hangin ay biglang huminto, at ang paligid ay tila nahulog sa isang makapangyarihang katahimikan. Si Ruth, na naroroon pa rin, ay hindi napigilang maiyak. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha habang naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Inihahabilin niya ang kanyang espiritu, bulong niya. Hindi niya inagaw ang kanyang buhay. Siya mismo ang nagbigay nito. Ang mga sundalo, na kanina'y walang pakialam, ay muling tumingin sa kanya. Isa sa kanila, ang senturyon na namuno sa pagpapako, ay hindi napigilang magsalita. Tunay ngang siya ang anak ng Diyos, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkaunawa na tila noon lang niya natanto. Ang ibang sundalo ay tumahimik. Ang kanilang mga mukha, na puno ng pagkukunwari kanina, ay biglang naging seryoso. Sa kanilang mga puso, isang katanungan ang sumibol, ano ang ginawa natin? Sino ang taong ito na hinusgahan natin? Ang belo ng templo ay napunit mula itaas hanggang ibaba, at ang lupa ay muling yumanig. Ang mga lider ng relihiyon na nasa malayo ay napaatras sa takot. Ito ba ang galit ng Diyos? Tanong ng isa sa kanila, ngunit walang sumagot. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba at pagkakagulo. Sa paanan ng krus, si Maria ay tuluyang napaluhod. Anak ko, bulong niya, ang iyong misyon ay natapos na. Alam kong ito ang kalooban ng Ama, ngunit ang puso ko ay nananatiling sugatan. Si Juan, na patuloy na nakatayo sa tabi ni Maria, ay tumingin sa krus. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa loob niya ay naroon ang pag-asa. Ang sandaling ito ay hindi katapusan. Ito ang simula ng isang bagong buhay para sa lahat ng naniniwala. Ang huling hininga ni Jesus ay parang isang hangin na nagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman.
Ang kanyang mga salita ay patuloy na umaalingaw sa isipan ng lahat ng naroroon, Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Sa kanyang pagkamatay, ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na naipahayag. Ang krus, na minsang naging simbolo ng kamatayan at pagkatalo, ay naging tanda ng tagumpay at bagong pag-asa. Sa bawat puso ng mga nakarinig sa kanyang mga huling salita, isang bagong liwanag ang sumiklab, isang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang Golgotha ay nabalot ng matinding dilim. Ang paligid ay puno ng katahimikan, ngunit ang katahimikang iyon ay tila isang pahayag, isang sandali ng pagsisid sa kalaliman ng misteryo ng ginawa ni Jesus sa krus. Sa gitna ng dilim, ang katawan ni Jesus ay nakalaylay, wala ng buhay, ngunit ang presensya niya ay tila mas malakas kaysa kailanman. Sa ibaba ng krus, si Maria ay nanatiling nakaluhod, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lupa, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Si Juan, sa tabi niya, ay tahimik na nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Jesus. Alam nilang ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa pagkamatay ng isang tao, ito ang sandali ng isang dakilang tagumpay na hindi pa lubos na nauunawaan. Habang ang iba ay nagsimula ng maghiwa-hiwalay, si Ruth ay nanatili pa rin malapit sa krus. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Jesus, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ito na ba ang katapusan? Tanong niya sa sarili. O may mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito? Sa di kalayuan, si Simon mula sa Cyrene ay nakatayo, tahimik na nagmamasid. Ang bigat ng krus na kanyang binuhat kanina ay parang nawala, ngunit ang bigat sa kanyang puso ay nananatili. Ang lalaking ito, naisip niya, ay hindi lamang isang tao. Ang kanyang mga salita, ang kanyang presensya, lahat ng ito ay nag-iwan ng marka na hindi maipaliwanag. Ang mga sundalo, matapos ang kanilang gawain, ay nagsimulang magligpit. Ang ilan ay tumingin kay Jesus na tila may halong kaba at pagkalito. Ang centurion, na kanina ay nagdeklara na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ay nanatiling tahimik, ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Kung siya nga ang anak ng Diyos, ano ang ibig sabihin ng pagkamatay na ito? Samantala, ang mga leader ng relihiyon ay mabilis na umalis mula sa lugar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanilang mga puso ay nananatiling matigas. Hindi tayo maaaring magpahina, sabi ng isa sa kanila. Kailangan nating tiyakin na ang kanyang mga tagasunod ay hindi gagawa ng kaguluhan. Sa templo, ang mga pari ay nagtipon upang usisain ang pagkakapunit ng belo na naghihiwalay sa kabanal-banalan. Ang ilan sa kanila ay nanahimik, ang iba na may nagtanong. Ito ba ay tanda mula sa Diyos? Tanong ng isang matanda. Ngunit walang sumagot. Ang kanilang mga paniniwala ay tila niyayanig ng nangyayari. Sa Golgotha, ang hangin ay naging mas malamig at ang katahimikan ay tila bumabalot sa bawat kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang liwanag ang unti-unting sumisibol sa mga puso ng mga naroroon. Ang mga salita ni Jesus, ang kanyang mga huling pahayag, ay parang binhi na nagsisimulang tumubo. Si Ruth ay tumingin kay Juan at Maria. Hindi ko lubos maunawaan, sabi niya, pero alam kong ang lahat ng ito ay may layunin. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang pagkatalo. Mayroon itong mas malalim na kahulugan. Si Juan, bagamat tahimik, ay tumango. Sa kanyang puso, alam niyang ang huling salita ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu, ay isang pahayag ng tagumpay, hindi ng pagkatalo. Ang kanyang misyon ay natapos na, bulong niya. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Habang ang mga tao'y unti-unting umaalis, si Simon mula sa Cyrene ay lumapit kay Ruth. Narinig mo ba ang sinabi niya kanina? Tanong niya. Ang bawat salita ay parang boses ng Diyos mismo. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa atin. Si Ruth ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may liwanag na rin ng pag-asa. Sagot niya. Ang kanyang sakripisyo ay para sa lahat. Para sa akin, para sa iyo, para sa mundo. Ang gabi ay dumating, ngunit ang kadiliman ay hindi nakatakip sa liwanag na nagsisimulang sumibol. Ang krus, na minsang simbolo ng kahihiyan at pagkatalo, ay naging tanda ng pag-ibig at tagumpay. Sa mga puso ng mga naroroon, isang bagong pag-asa ang ipinanganak, isang pag-asang magpapasimula ng pagbabago sa buong mundo. Ang gabi ay nagbigay daan sa isang tahimik na umaga. Sa labas ng Jerusalem, ang hangin ay malamig at ang liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang bumabalot sa kalangitan. Ang mga alinggaw ng nangyari sa Golgotha ay nagsimulang kumalat,
na para bang ang bawat isa ay nagdadala ng bahagi ng kwento. Ang ilan ay nagtatanong, ang iba'y natatakot, ngunit marami ang tila nagtataka kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Sa paligid ng lugar kung saan inilibing si Jesus, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Ang mga bantay na Romano ay nakapwesto sa harap ng libingan, mahigpit na binabantayan ang selyadong bato na nakatakip dito. Ang kanilang mga espada ay nakahanda, ang kanilang mga mata ay alisto. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkaalerto, may tensyon na hindi nila maipaliwanag, isang bagay na hindi kayang bantayan ng kanilang sandata. Si Maria Magdalena, na isa sa mga babaeng malapit kay Jesus, ay naglalakad patungo sa libingan. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng kalungkutan, ngunit may kaunting pag-asa. Kasama niya ang ilan pang kababaihan, dala ang mga pabango na kanilang ihahanda para sa katawan ni Jesus. Hindi nila alintana ang peligro ng paglapit sa lugar na binabantayan ng mga sundalo. Paano natin gagalawin ang bato? Tanong ng isa sa mga kasama ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit si Maria Magdalena ay tumingin lamang sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Ang Diyos ang bahala, sagot niya. Ang misyon natin ay maglingkod at alam kong siya ang gagawa ng paraan. Habang sila'y papalapit, isang malakas na pagyanig ang biglang yumanig sa lupa. Ang mga babae ay napatigil, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Ano yon? Tanong ng isa. Sa kanilang harapan, ang mga sundalo na nagbabantay ay biglang napasigaw at napatakbo palayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, na para bang nakakita sila ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Ang bato sa harap ng libingan ay naitulak, at ang pintuan ng libingan ay bukas. Ang mga babae ay nagtinginan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa loob ng libingan, ang katawan ni Jesus ay wala na. Ngunit higit pa sa kawalan ng katawan, ang presensya sa paligid ay puno ng liwanag, isang liwanag na hindi mula sa araw, kundi tila mula sa mismong langit. Wala siya rito, sabi ng isang boses mula sa likod nila. Lahat sila'y napalingon at nakita ang isang anghel na nakatayo, ang kanyang mukha ay nagniningning at ang kanyang kasuotan ay puting-puti. Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Siya'y nabuhay muli, tulad ng kanyang sinabi. Ang mga salita ng anghel ay tila pumasok sa kanilang puso, ngunit ang kanilang mga isip ay hindi pa lubos na nauunawaan ang naririnig. Bumangon siya, tanong ni Maria Magdalena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang anghel ay tumango at muling nagsalita, pumunta kayo at ipahayag sa kanyang mga disipulo na siya'y nabuhay. Huwag kayong matakot, sapagkat ito ang katuparan ng lahat ng kanyang ipinangako. Habang ang mga babae ay nagsimulang tumakbo upang ibalita ang narinig, si Maria Magdalena ay nanatili saglit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ngunit mayroon ding pagnanasa na makita si Jesus. Panginoon, bulong niya, nasaan ka? Bigla niyang naramdaman ang isang presensya sa kanyang likuran. Nang siya ay lumingon, isang lalaki ang nakatayo, ngunit hindi niya agad nakilala. Bakit ka umiiyak? Tanong ng lalaki. Sino ang hinahanap mo? Kung ikaw ang kumuha sa kanya, sagot ni Maria, sabihin mo sa akin kung saan mo siya dinala at kukunin ko siya. Ngunit nang magsalita muli ang lalaki, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at katiyakan. Maria. Sa sandaling iyon, nakilala niya si Jesus. Panginoon, sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang siya ay lumuhod sa harap niya. Ngunit si Jesus ay ngumiti at sinabi, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako umaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang bagong araw ay tuluyang sumikat. Ang liwanag nito ay hindi lamang nagdala ng pag-asa, kundi ng katiyakan na ang kamatayan ay napagtagumpayan. Sa bawat puso ng mga nakarinig ng balita, ang pag-asa ay muling nabuhay. Si Jesus, ang tagapagligtas, ay hindi na natili sa libingan, siya ay nabuhay muli upang magdala ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, salamat sa iyong pakikiisa sa mahalagang mensaheng ito. Para malaman namin na natapos mo ang video, magkomento sa ibaba ng salitang muling pagkabuhay. Gusto naming makita kung sino ang mga tunay na naantig ng kwentong ito. Huwag ding kalimutang ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Sama-sama tayo sa paglalakbay ng pananampalataya.